Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. I'm so tired, Papa, Mama. Reklamo ni Hana. Mauna na ako sa inyo. Sumulya pa ito kay Sturgeon. Sturgeon, please, take me home. Gusto ko sana, Hana, pero ako kasi nag-aya kay Cassandra dito eh. At hindi ko... huwag mo akong alalahanin, Sturgeon. Putol ang dalaga sa sinasabi nito. Pwede mo na siyang samahan pa uwi. Iha, anak. Si Doña Consuelo sa anak. Bisita ni Sturgeon si Cassandra. Bakit hindi ka nalang magpatis driver natin? Nariyan naman si Manong Imo sa kotse. Ako na maghatid sa kanya, Consuelo. Si Atty. Velasco at hinawakan sa likod ng braso si Hana at inakay na palabas. Isang matalim na tingin ang iniwan ni Hana kay Cassandra at pagkatapos ay kumaway sa ama't ina at pagkatapos ay dinaanan ng mama ni Sturgeon at nagpaalam dito. Lumipas ang ilang sandali. Sino ba siya? Reklamong tanong ni Hana kay Atty. Velasco. Tulad na narinig mo, isa siyang bakasyonista. Naririnig ko na kinakausap siya ni Consuelo. Ang kanyang ama ay namatay year ago at biktima ng panlulobong mother niya. Kalat nga sa balita eh. At marahil upang makalimot nagbabakasyon dito. Kalmanting sagot ni Atty. Velasco. Hindi mo may pagkakaila ang pagiging magkamukha namin. May bahagyang pag-alala sa tinig ng dalaga. Paano mo papaliwanag yun, ha? Come on, Hana. Napakaraming tao ang magkamukha. Pailing nitong nilinggo ng katabi. Yung nunal niya, ano yun? Natatawang umiling ang abogado. Iyon ang bagay na nag-emphasize kung bakit magkamukha kayo. Nothing but a freak coincidence. Kaya pwede ba, huwag kang mag-alala. Hindi nakakatulong. At saka, ba't ka ba umuwi ka agad? Pag-iba nito ng usapan at bahagya siyang nilingon. Akala ko ba'y hindi ka magpapakita dito hanggat hindi naglalagay ng pera sa Enrique sa account mo? Ang mama, siya ang pumigil sa papa na magpadala ng pera sa akin. Galit nitong sabi. At hindi ako maaring manatili sa Maynila na walang pera. Alam mo yan. Ikaw, ano na nangyari sa trabaho mo rito? Naiirita nagbuntong hininga ang lalaki. Hindi ko masasabi ng diretso kay Enrique ang bagay na iyon. Bakit hindi ko sumubok na hingin ang bahagi ng mana mo? After all, baka mag-utos sa akin ng mag-asawa na magpapagawa na ng testamento. Matagal bago sumagot si Hana. Bilang anak, kahit walang testamento, ako ang magmamana ng kayamanan ng mga Allegra at Miranda. Higit mong alam iyan kaysa sa akin, di ba? Ewan ko ba naman sa'yo kung bakit kailangan mong gawin niyang umalis ka pa? Kung nagpipirmi ka ba naman dito at ipakita ang isa kang ulirang anak, ay di wala na tayong problema. Ganting sabi ni Atty. Velasco. Alam niyo naman na ayaw ko sa lugar na ito. Mariing pahig ng dalaga. And I have been here for 6 years now. Hindi ganito katagal ang usapan natin. At saka nangako kang bibigyan ako ng pera. Pero nasa na yun? Kung hindi ka ba naman magastos, ang 800,000 2 years ago ay napakaraming pera. Inis na sabi ng lalaki. My ransom money was 2.5 million. Aba, para kang leon kung mag-shira. Ako sa nito. Baka nakakalimutan mo may 4 na tao tayong binayaran upang kidnapin ka. Naiirita nitong sabi. At those bastards are expensive. At hindi ka ba naman gaga? Tinawagan mo agad ako. Mabuti na lang at si Ranso nakasagot na yun at hindi niyo binanggit ang pangalan ko.
Ilang sandaling hindi kumibo si Hana. Panay ang higit buga ng sigarilyo. Ay, mamamatay ako sa bugot sa farm na wala nakikita kundi malalaking puno, mga bundok at hayop. At alam mo namang napaka-konserbatibo ng mag-asawang yun. Nakita mo ang mukha ng mama kaninang nagsinda ako ng sigarilyo, di ba? Si Enrique ay walang problema. Napapaikot mo siya sa daliri. Pero hindi si Consuelo. Ay, yung babaeng yan. Pagmumura ni Hana. Ilang sandali hindi nagsalita bago nilingon ng abogado. At kailangan ko ng pera. Alam mo na yun. Marahas na nagpreno ang abogado. Muntik nang mapasubsob sa dashboard si Hana. Maring hinawakan nito sa leeg ang babae. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo ha? Na tigil-tigilan mo na yung drugs. Iyan magpapahamak sa'yo. Eh alam mo naman kailangan ko yun upang hindi ako matensyon, di ba? Ikaw ang unang nagpainom sa akin yun. Ano ngayon? At magagalit ka, ha? Isang ngiti ang pinakawalan niya at humilig sa sandalan at ipinikit ng mga mata. Dr. si Sturgeon, Hana. Paalala ng matandang lalaki. Sooner or later ay malalaman niyang gumagamit ka ng bawal na gamot. Hindi niya malalaman kung walang magsasabi. Hindi ako sugapa, no? Ginagamit ko lang yung tuwing natetensyon ako. Eh bakit hindi si Sturgeon ang pagkabalahan mo nakitin? Naiiritang suhestyon ng lalaki. Umikot ang mga mata ni Hana. Sinabi ko na sa iyo yun, di ba? Kahit maghubad ako sa harap ng lalaking yun, hindi ako papatulan nun. Kapatid ng turing nun sa akin, no? Paggalit na nagbuntong hininga ang abogado at binilisan ang pagmamaneho. Samantala, kakalabas lang ni Cassandra ng banyo nang may kumatok. Mabilis niyang hinablot ang towel robe at isinuot. Nagtatali pa siya ng sash nang binuksan niya ang pinto. Bahagya pa siya nagulat nang mabugaran nakatayo sa labas si Sturgeon. Good morning. Nakangiting bati nito. Ang mga mata nito ay napakasaya. Nagniningning na para bang ewan niya. Hindi mo ba ako papapasukin? Hindi pa ako bihis. Ngumisi ang binata. Nagagalit ka ba niyan? Napaikot ang kanyang mga mata. Ilang oras lang ang pagitan mula nang ihatid siya nito sa hotel kagabi. Bagamat hindi niya maitatangging ikinagagalak niya makita uli ang binata ngayon. And she couldn't help staring his cheeks and chin. Naroon ang dumutubong balbas nito. Hindi dahil hindi ito nag-aahit. Iyon ang uri ng balbas na hindi sinasadya. The sex kind. Itinukod ng binata ang braso sa hamba ng pinto, kaya napalapit ito sa kanya. Naamoy agad niya ang mamahaling kulo nito. Mamahalin at banayad. Iyong mamahalin ay bagay sa lalaking ito. Pero yung banayad, duda siya kung akmang ikapit iyon kay Sturgeon. Hindi niya napansin na ilang pulgado na lang ang pagitan nila. Lumapad ang ngisi ng binata. Well, tumikim siya. Well, what? Maghapon na lang ba tayong magtititigan dito? Umirap si Cassandra. Hinawakan ang doorknob at unti-unting isinara. Mabilis na inagapan ni Sturgeon iyon. Oh, teka lang. Di ba nag-promise ako sa'yo na ilalabas kita ngayon? Ngumiti siya na matamis. Tuloy pa rin sa pagsara ng pinto. Oh, naalala ko yun. Pero hindi sa ganitong suot. Ay, 15 minutes ha. Narinig niyang sigaw ng binata bago tuluyang lumapat ang pinto. Napangiti siya sa sarili. Hinawi ang kurtina. Bakit kay ganda yata ng sikat ng araw sa umagang iyon? Kung masigla siyang nagising, ay tila lalo na dagdagan ang siglahan niya. And for the first time in days, kagabi lang siya natulog na hindi naisip ang mga masakit na pangyayari sa buhay niya. Lumipas ang ilang sandali. Nasasakyan na si Sturgeon at Cassandra. Hindi naman ito importante, Sturgeon eh. Ani ni Cassandra sa binata nang nasa kotse na sila. At saka siguro, bising tao ka. Paano na mga pasyente mo? Nilingon ni Sturgeon si Cassandra at ngumiti.
May assistant ako sa clinic, Cassandra. And I promise to show you around, di ba? Umiwas siya ng tingin. Kababalik lang ni Hana. Hindi ba dapat na mas magkasama kayo ngayon? Nakita niyang bahagyang kumunot ang noon nito. Bakit mo ba siya nabanggit? At saka, anong kinalaman niya sa imbitasyon ko sa iyo, mamasyal? Ang mga mata nito ay biglang nag-spark sa amusement. Nagipit siya ng mga balikat. Paano niya isa sa tinig na nakita niya at naramdaman niya kahapon sa party ang possessiveness ni Hana rito. Makalipas ang ilang segundo, ipinasya niya maging direkta. Sumikap siya. Babae rin ako, Sturgeon. At nararamdaman kong para kay Hana, ikaw ay, there's nothing between us, Cassandra. Agap ng binata sa mariing tono. Bagamat hindi ko itatanggi na ikakatuwan ng pamilya namin na kaming dalawa ni Hana ang magkakatuluyan. Pero para sa akin ay isa lamang siyang kaibigan at kababata. Pero duda ako kung ganun din yung nararamdaman niya para sa'yo. Natitiyak kong hindi niya gugustuhin malaman na magkasama tayo ngayon. Sabi niya sa lalaki. Ano bang masama ako ipapasyal ko ang isang bagong kaibigan? Naroon ang ngiti sa mga labi nito, pero hindi tumitingin sa kanya. Nag-init ang mukha niya. Bahagya siyang napahiya. Sturgeon is being hospitable and friendly. Lalo na at sa hotel ng pamilya nito siya tumitigil at binibigyan na niya iyon ng ibang kahulugan. Hindi na siya kumibo. At ilang sandali pa, nasa tila isang warp na sila. Pinatay ni Sturgeon ang makina ng kotse at umikot sa tabi niya at binuksan ang pinto. Saan ba talaga tayo pupunta? Tanong niya nang matanawa na malawak na dagat. Hindi bumababa. To Samal Island. Itinuro ng binata ang natatanaw na isla sa gitna ng laot. Magbabangka tayo. Ha? Hindi. Nagsalubong ang mga kilay na niyoko ng binata si Cassandra. Nagulat sa marina at determinadong pagtanggi. Ano? Anong ibig mong sabihin? I said no. Muling sagot niya. Hindi ko gustong sumama sa patawid sa dagat at magtungo sa islang yun. Dumilim ang mukha ni Sturgeon sa sinabi niya. Iba naging pagkahulugan nito. Hindi ka pa rin ba naniniwala na wala akong masamang gagawin sa'yo? Nanunuyan nitong sabi. Cassandra, ang bangkang iyon ay pagmamayari ng hotel na nagdadala ng mga turista paroon pa rito sa isla. Doon tayo sasakay. At kahit sa isla ay maraming tao. Kaya dapat wala kang ikatakot sa akin. Tsaka wala pa akong natatandaan sa buong buhay ko na namantala ako ng babae. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ng dalaga at sa nag-aalala mga mata ay tumingala rito. Hindi yun ang ibig kong sabihin, Sturgeon. Sinulyapan niya ang dagat at iglap ding inalis ang mga mata roon. May phobia ako sa tubig. I mean, anything na malawak tulad ng dagat, ilog, o di kaya swimming pool. Ha? Nagbibiro ka ba? Hindi makapaniwalang bulalas ng binata. Hindi, Sturgeon. Seryoso ako. At wala kang sasabihin na makapagpapatubid sa akin sa dagat na iyan. At saka wala akong pakialam sa islang iyan kung hindi ko man siya makita. Unless dadalhin mo ako dun by air. Ipinag-cross niya mga braso dibdiba at isinandal ang sarili sa sandalan ng kotse. Unti-unting lumambot ang mukha ng binata. Ilang sandalin tinitigan ang dalaga at pagkatapos ay muling nagbalik sa kabila at pumasok sa kotse. Dati ka na bang hydrophobic? Tanong nito sa kanya. Nagbuntong hininga siya at saka tumungo. Wala akong natatandaang hindi ako natakot sa tubig. Hindi siyempre kasali doon yung tubig sa banyo. Nilinga niya ang binata sa nagpapaunawang mga mata. I'm sorry for spoiling your desire to show me that island. Come on, Cassandra. Hindi mo kasalanan na may phobia ka sa tubig. Anyway, marami namang magandang lugar dito sa Davao. And missing Samay Island,
Wouldn't matter, okay? Ngumiti ito sa kanya ng banayad at pinaandar ang kotse. Ibabalik nila ulit ito sa farm. Siguro na may wala kang pobre sa kabayo. Ngumiti ito. Tila ang ngiti nito ay nakakatunaw. Umikot ang mga mata ni Cassandra, kasabay ng pagtataka kung bakit ngiti lang nito ay naapektuhan siya. Lumipas ang ilang sandali. Sakay ng tig-isang kabayo, inikot siya ni Sturgeon sa buong Puente Villa Farm. Ipinakita sa kanya ang patanim ng mandarin at suha. Ganon din ang rambutan at lansones. Bakit ganyan na lang ang tingin mo sa puno ng lansones? Nagtatakang tanong ng binata, bagamat nakangiti. Kanina pa nito tinititigan ang dalaga na nakatingala sa isang matandang puno ng lansones at nagsasalubong ang bahagya ang mga kilay. Lumingon si Cassandra at ngumiti. Nagkipit ng mga balikat at nagmuntong hininga. Wala. Tinitingnan ko lang. Hindi pa kasi ako nakakita ng ganyang puno eh. Tsaka, hindi ko naman siya tinitingnan eh. Napatingin lang. I like that. Amir sa sagot ng binata. Nakatingin ka pero wala dyan ang isip mo. Para mo na rin sinabi na bagamat physically ay kasama kita, wala rito ang buong isipan mo. Para ba nakakainsulto? Sabi ng lalaki, kunwari nagtatampo. Ewan ko sa'yo. Nakatawang sagot niya. Bahagyang tinapik ng mga binti ang kabayo at banayad na pinalakad ito. Sumabay naman sa kanya si Sturgeon. Pwede bang bilhin ko yung iniisip mo? Biro ng binata. Yung totoo, wala akong iniisip. Pabuntong hiningang sagot niya. Pagtatawanan siya ni Sturgeon pag sinabi niyang muli nadama niya ang lungkot sa dibdib sa kapaligiran, bagamat naroon ang paghanga sa kagandahan ng paligid. Bakit nga pala tinawag itong Allegra Farm at hindi Miranda? Iniba niya ang usapan. Yung malawak na taniman kasi at hindi maliparang uwak na lupain ito ay minana pa ni Doña Consuelo sa kanyang mga minuno. Paliwanag ni Sturgeon. Hinawi ang sanga na haharang sa dadaanan nila. Ang Tio Enrique naman ay may sariling opisina sa syudad. Ang Miranda Developers and Builders. Ang karamihan sa mga makabagong subdivision sa buong Davao ay karatig lokal sa pag-aari ng mga Miranda. Tulad ni Tia Consuelo, namana din iyon ni Tio Enrique sa mga magulang niya. Kaya nga lang ay hindi engineer ito. Nag-concentrate sa pagde-develop ng mga lupa upang gawing subdivision. Siguro napakayaman nila no? Komento niya. Kung asset ng pag-uusapan kalahati lang ng asset ng Allegra Farm, ang Miranda Developers. Nang hindi sumagot ang dalaga, pinahinto ni Sturgeon ng kabayo at nilingon siya. Gusto mo bang magkarera tayo hanggang sa bahay? Hamon nito. Ha? Hindi ako ganun kahusay mga bayo eh. Kung tutuusin, hindi naman talaga ako marunong. Maliban sa pangangabayo sa Bagyo at Tagaytay, ay heto ang kauna-unahang malaking kabayo na sakyan ko. Hinaplos niya ang ulo ng hayop. Pero kung mga bayo ka, parang sanay na sanay ka. Komento nito. Tulad sa isang kamera, may biglang nag-flash sa isip ng dalaga sa sinabing iyon na binata. Sanay na sanay ka sa paghawak ng kabayo, darling ah. Napapigit si Ron. Sinikap na habulin sa isip ang flash ng mga malalabong anino ng bata, ng maliliit na kabayo, ng dalawang tao. Pero agad iyon naglaho bago pa man rumestro sa isip niya. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Sturgeon. Nagsasalubong ang mga kilay at inabot siya at hinawakan sa braso. Biglang nagmulat ng mga mata si Cassandra. Ha? Ano? Ang sabi ko kung okay ka lang Ulit nito. Bigla kasi natigilan eh. Baka mahulog ka sa kabayo. Okay lang ako. Sagot niya sa nanunuyong lalamunan. Ang mga matay na tuon sa kamay ng binata nakahawak sa braso niya. Hindi niya madesisyonan kung saan galing at tila pagbilis ng tibok ng puso niya. Sa hindi maunawa ang malabong alaala o ang init na nanggagaling sa kamay nito. Napagat siya sa ibabang labi.
Hindi niya namalayan na nakatitig siya sa labi ng binata at na magangat ito ng paningin upang titigin siya ay hindi niya magawang iiwas ang mga mata. Natitiyak niyang humigpit ang hawak nito sa braso niya na biglang naging kaperaso ang pagitan nilang dalawa. Naramdaman niya ang hininga nito na malapit sa kanyang mukha. She was so positive na hahagan siya nito nang biglang bitawan ni Sturgeon ang braso niya at bahagyang tinapik ang kabayo. Bahagya lang ito nakalayo nang mula sa kung saan ay lumitaw si Doña Consuelo na nasa ibabaw din ng malaking stalyon in her working clothes, jeans, short sleeves, polo shirt at plastic boots. May sombrero pa. "Hello there!" Bati ng matandang babae. Good morning, Tia Consuelo," sagot ni Sturgeon. Pailang siyang ngumiti at nagmamagandang umaga rin. Naramdaman ba ni Sturgeon na parating ang matandang babae kaya kumuwala ito? Nakadama siya ng pagpapahiya sa sarili. Inasahan niya ang paglapat ng mga labi nito sa kanya. At ano na lang iisipin ni Doña Consuelo kung dinatnan sila sa hindi ka nais-nais tanawin. Anak nito si Hana at umaasa na makakatuloy ng anak si Sturgeon. "Patungo talaga ako sa taniman ng durian, iho," wika na matandang babae na napangiting sinulip ang dalaga. "Napadaan lang mama mo sa bahay at ibinigay ang naiwan kong shawl sa inyo kagabi. Nasabing narito nga raw kayo. Kaya ipinasya kong sundan kayo para anyayahan na tuloy si Cassandra na nasa bahay na kayo man ang halian." Napatingin sa relo sa braso ang binata. "Oh, tanghali na pala. Nalibang tayo ng gusto." Nilingan nito ang dalaga. "Masarap pagluto ang Tia Consuelo," nakangiting sabi nito sa kanya. Wala siyang may dadahilan para tumanggi. Mabait ang matandang babae at nag-aksaya pa ng panahon puntahan sila at anyayahan. Ilang sandali pa ay patungo na sila sa bahay nito. "Sa taniman tayo magdaan, iho," wika na matandang babae kay Sturgeon. "Gusto ko ipakita kay Cassandra ang mga puno ng marang at saka durian. Iha, kumakain ka ba ng durian?" Opo," mabilis niyang sagot. "Kung napapadaan din lang ho ako sa fruit section sa San Andres at saka po sa Muñoz, bumibili po ako. Sa malalaking supermarket po mayroon din hong durian." "Talaga?" Hindi makapaniwalang wika ng matandang babae. "Kahit na first time mo sa Davao, kumakain ka agad ng durian. Bihira ang mga taga Maynila na gusto ang durian. Ang mas kinakain nila ay yung marang." Nakangiting wika ng matandang babae. "Gusto kong makita kung paano ako kumain ng durian." Nakatawang wika ni Sturgeon. "Baka binobola mo lang kami ng kiya, ha?" "Huh? Binobola? Di tingnan mo." Hamon ng dalaga, nakatawa rin na. "Pababaunan kita ng kahong-kahong durian, Cassandra." Pangako ng matanda na sinabayan ng buntong hininga. Si Hana ni hindi gusto kahit ang amoy man lamang ng produkto namin. Gayong mabibilang mo sa daliri mo ang dabawin nyo na hindi gusto ang durian. At si Melissa ang isa sa mga yun dita. Ani ni Sturgeon sa pagkonsuelong tono. Pero nung maliit pa siya gustong gusto niya ang durian yun, iho. Alam mo yan, Sturgeon. Nagbabago ang panlasa ng tao, tiya. Siguro nga. Pabuntong hiningang sagot na matandang babae. Ipinakita sa kanya ni Doña Consuelo ang mga puno ng durian na hitik sa bunga. Nagpapapitas pa sa katiwala si Sturgeon at sinamahan si Cassandra sa pagkain. Tuwang-tuwang pinanood ni Doña Consuelo ang pagkain ng dalaga. Itinaas ni Sturgeon dalawang kamay. Nakatawang pinapanood ang pagkain niya na kahit na iyong nasa daliri isinubo pa. "Wow! Malulugi ang durianan sa inyo, ah." Ayaw mo kasing maniwala, eh." Ngumiti siya, pero nawala ang ngiti niya nang makita niya na nakatingin ito sa ginagawa niya. There was something in his eyes at alam niyang kung ano yun. Desires. Hindi siya huminto sa ginagawa. Tiningnan niya ito habang pinagmamasdan siya sa ginagawa niya sa daliri niya. Bumaba tumaas ang dibdib ni Sturgeon.
Hindi kita gustong awatin, iha. Ang matandang babae na walang kamalay-malay sa tensyon na namamagitan sa dalawa. Pero sisirain niya ang appetite mo sa pagkain. Nagpaihaw pa naman ako ng malaking isda. At sa pagkarinig, ay inalis na ng dalaga ang kanyang daliri sa kanyang bibig. Tumiimaw ang mata ng binata at nagpatiunan sa kabayo. Napunan ni Cassandra na makita ang daan na dinadaanan nila at nagtatayugan ng mga puno sa paligid. Dumadaan sila sa ilalim ng mga puno at kung minsay ay hinahawi pa ni Sturgeon ang mga sanga sa dinadaanan nila. This is great, bulalas ng dalaga. Rainforest, maraming mga lumot at mga ligaw na bulaklak. Ang ganda. Shortcut ito pa uwi sa bahay, iha. Wika na matanda. Araw-araw ay dito ako nagdaraan patungo sa Protasan. 30 minutes ang natitipid ko sa pagporoon. Personal ho ba ninyong pinapangasawa ng taniman? Curious niyang tanong habang tinapik ng mga paa ang kabayo nang matanaw sa unahan ang isang maliit na sapa. Bahagya niyang naungusan ang dalawa. Kahit na may mga tauhan kami, ay personal na pinapangisawaan ng aking inang plantasyon, Sandra. Dalagita ako nang mamatay ang Mama Dolores. At simula noon ay ako na ang gumagawa ng gawaing dati sa kanya. Sagot na matanda. Naunang tinawid ni Cassandra ang sapa, kasunod si Sturgeon. Paano mo nalaman na diyan tayo liliko? Biro ng binata, nang hilahin niya ang renda ng kabayo pakaliwa. Napataas ang kilay ng dalaga at tumingin sa lalaki. Hawan kasi dito, kaya alam kong dito ang daan. Lingon niya rito at bahagyang binilisan ang pagpatakbo sa kabayo. O dahan-dahan ka lang diyan. Baka mamaya mahulog ka. Patuloy na biro ni Sturgeon. Subalit bago pa nito matapos na sasabihin ay nanlaki ang mga mata ng binata. Ang unang dalawang paa ng kabayo ay lumubog sa madahong lupa. At sa mismong mga mata ay nakita ang pagkahulog ni Cassandra sa isang hukay. Cassandra! Sigaw ng binata na bagamat isang di pa lang ang layo sa dalaga, hindi nagawang maabot ang kamay niya. Nahulog siya sa hukay at napailalim ng kabayong humahalingling na malakas. Umalingango sa gubat ang tili ni Doña Consuelo.